Patuloy na pinapalakas ng pamahalaan ang sektor ng edukasyon sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mas marami at mas maayos na silid-aralan. Sa ilalim ng Marcos administration, binibigyang prioridad ang pagtiyak na may sapat at dekalidad na learning spaces ang mga mag-aaral, kasabay ng paglipat sa mas makabagong learning system. Ngayong araw, samahan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Mariveles National High School, Cabcaben Annex, Alas Asin para sa inspeksyon ng mga prefabricated classrooms, turnover ng learning resources at pagsilip na rin sa Yakap at Kalinga Medical Mission. Bago po ang lahat, isang magandang araw po mga kababayan. Ako si Gab Baniked mula sa Radio Television Malacanang at live nyo kaming napapanood sa Facebook pages at YouTube channels ng RTVM, Presidential Communications Office at Department of Education. Pagdating po ng Pangulo rito sa Mariveles National High School, Cabcaben, Alas Asin Annex, kasama niya po ngayon si Department of Education Secretary Sammy Angara, Bataan Governor Jose Enrique Garcia III at iba pang mga miyembro ng lokal na pamahalaan ng Bataan at DepEd Regional School officials. Kani-kanina lang po ay galing ang Pangulo sa planta ng Concrete Stone Corporation kung saan ginagawa itong mga prefabricated classrooms ng Mariveles National High School. At upang bigyan pa tayo ng mas malawak na diskusyon patungkol sa pagbisita ng Pangulo rito, kasama ko po ngayon si Sir Raymart Rosario, LBS Learning Facilitator ng Mariveles National High School, Cabcaben Annex. Magandang umaga po, Sir Mac. Ayan, magandang araw po sa ating lahat ngayon, sa lahat po ng mga mag-aaral at guro sa MNSS Alas Asin, sa ating pong mga panauhing pandangal ngayong araw. Magandang araw po. Alright. Bali, Sir Mac, ilan po ang classroom to student ratio natin dito sa Mariveles National High School, Cabcaben, Alas Asin? As of now po, ang ating pong classroom to student ratio is 1 classroom for 40 students po, ma'am. Ngayon po, tayo po ay binubuo ng 1,031 mga mag-aaral at ang ating pong paaralan ngayon ay mayroong 28 silid-aralan. Ngayon po sa kasalukuyan, ang bilang ng classrooms ay sapat para sa mga estudyante mula grade 7 hanggang grade 11 ngayong school year 2025-2026. Subalit sa susunod na school year, inaasahang magkakaroon ng kakulangan ng 5 classrooms dahil sa projected enrollment ng incoming grade 12 students. Noong una, 4 na prefabricated classrooms ang nakaplanong ibigay sa pamamagitan ng donasyon ni First Lady Luis Araneta Marcos at Next Gen Foundation. Ngunit dahil sa sloping terrain na available site, 2 classrooms lamang ang kasalukuyang may tatayo sa yugtong ito. Ang natitirang pangangailangan ay matutugunan sa mga susunod na phases o sa nakaplano na bagong konstruksyon alinsunod sa master plan ng paaralan. Bale, Sir Mac, sa ngayon po, ilan po ang expected number of students na ma-accommodate nitong prefab classrooms na pinupuntahan ni Pangulo ngayon? Yes po. Ang ideal DepEd class size po ay 35 to 40 students. At base sa dimension ng mga classrooms na naitayo, kaya nitong i-accommodate ang ganitong bilang ng mga mag-aaral. Nang may sapat na space for movement, hindi rin na-abstract ang airflow kaya masasabi na ang classroom ay pasok sa DepEd o sa standards ng DepEd. Ano po ba, Sir Mac, ang ibig sabihin kapag sinabing prefabricated? Actually, ngayon lang ako nakakita nito And weather ready ba itong mga classrooms na ito? Yes po. Kapag sinabi po natin ang prefabricated po ay tumutukoy sa mga building parts na pre-made na sa mga manufacturing plant. Depende sa size at bilang ng floors na naitatayo. Sa kasong ito, ang building sa aming school ay unang ginawa sa prefab plant sa Marina Bay, dito rin po sa Barangay Alas Asin. At pagkatapos ay dinala ng paisa-isa ang mga bahagi sa site at maingat na pinagdikit gamit ang welded connectors, matitibay na bolts at nuts at mas lalo pang pinatibay na cement mortar. Naniniwala ako na ang instrukturang ito ay weather ready dahil ang disenyo nito ay kayang makatiis sa malalakas na hangin at matitinding pag-ulan. Ang bubong ay may weatherproof materials na kayang pumigil sa pagpasok ng tubig kahit na heavy rains. At bukod sa mga classrooms, mayroon ding comfort rooms na matatagpuan sa bawat dulo ng building. Sabi nga nila, sir, no, during nung nag-ocular tayo kahapon, parang siyang Lego na gawa na yung parang mga parts niya, tapos isa-set up na lang siya dito pagdating on-site. Yes po, actually yun din po yung nakita ng mga bata, no? Sabi nila sa amin, sir, para talaga siyang Lego, which is
a bit more complex and yet matibay para sa mga mag-aaral ng MNHS Cabin Annex Alasasin. Ano na po ba, sir, ang status ng construction nito so far? And are we expecting po ba na madadagdagan pa tong mga prefab classrooms natin? Yes po. As of now po, may naitayo na po tayong 2 classroom or prefabricated classrooms. Ang building na mayroon tayo ay may foundation na kayang magdala ng load angkop para sa 2-story structure. Dahil dito, maaari nating asahan ang posibleng pagdagdag ng mga silid-aralan sa hinaharap. Kapansin-pansin din na ang gusaling ito ay naitayo sa loob lamang ng mas mababa sa 1 linggo. Nagsimula ang konstruksyon noong linggo lamang at natapos agad ngayong araw. Sa loob lamang ng 5 araw, 2 classrooms ang matagumpay na naitayo. Ang bilis ng construction nila, sir. Opo, sobra nakakamangha siya actually kasi within that short time po is nakapagtayo tayo ng talagang kwalidad o kalidad na classroom dito sa ating paaralan. As I understand, sir, no, yung mga gagamit po ng classrooms na ito ay mga incoming grade 12 students. Yes po, ma'am. Ang mga gagamit po ngayon ay mga incoming grade 12 students po. Alright. Kanina po, sir, actually may na-interview tayong isang grade 11 na pre-baccalaureate maritime student siya. So sabi niya, ang situation daw nila before sa classroom is medyo bandang dulo raw kasi yung building nila. Opo, yes po. Oo. So, tapos kailangan syempre iba rin yung training dahil mga maritime students itong mga ito, no? So, kailangan pa nila magpaakyat baba sa classroom nila. Yes, opo. Oo. So, para sa kanila, since sila din naman, kumbaga, graduating na sila, grade 11, so hindi pa pala graduating, pero incoming grade 12 students. So, sila ang makakagamit nitong prefab classrooms. Kaya, sabi nga niya, malaking kaginhawaan para sa batch nila at thankful sila na sila yung pioneer batch na makakagamit itong prefab classrooms. Yes po, kakaiba rin talaga yung pride na binibigay. You were the first students na maka-experience ng ganitong klaseng construction dito sa ating paaralan. And tama po yung sinabi nyo na talagang malaking tulong ito especially sa mga discipline natin na pre-maritime students. Yes, Dahil po sila po ay nag-undergo ng different trainings. Dapat po sila ay disiplinado and therefore this type of classroom po will help them not just to be disciplined enough but also para po mas ma-experience ba nila na ito po yung binibigay sa kanila ng gobyerno. Saan ba gawa itong mga classrooms na ito, sir? And I can't imagine paano po sila dineliver dito. Alright po. Yun po, as I mentioned earlier, ma'am, sa mga bahagi ng building po ay pre-made na sa manufacturing plant. Ito po ay ginawa na doon sa Marina Bay sa Barangay Alasasin po. Mula roon po, dinala ang mga ito gamit ang isang heavy equipment at 16-wheeler trucks. No, pagdating naman po sa site, gumamit po sila ng malalaking crane upang maiangat nang maingat at mailagay ang bawat bahagi na maayos na pinagtabi-tabing magkakadikit na. Ganun po siya. Okay. So parang yun nga, dinala siya dito, nakatrack na, no? Opo, Tapos, kaya po sinasabi ng mga bata parang Lego. Okay. So pagka-set up nila dito, parang finishing touches na lang yung parang ginawa. Yes po. Actually po, bago po yung finishing touches talaga, ma'am, is nagkaroon muna sila ng thorough investigation regarding po sa construction, sa mga materials na ginamit para po masiguro natin na talaga pong maganda o dekalidad ang pagkakagawa ng mga classrooms. At saka syempre dapat ma-check din if yung lupang tatayuan ng prefab classrooms ay kayang suportahan yung... Opo, napaka-crucial po ng part na yun, ma'am. Okay. Moving on, Sir Mark, ngayon po ay... nakaalis na po ang Pangulo sa may area ng prefab classrooms ngayon at kasama niya po pa rin si DepEd Secretary Sani Angara at Bataan Governor Jose Enrique Garcia III at in a while po ay papunta na po sila sa designated classroom kung saan nandoon naman yung tinatawag nating ZEPTO, if I'm correct in saying it, ZEPTO Learning Management System. Alright. Sir, itong ZEPTO, ZEPTO Learning Management System, ano po ba ito and ano ang pinagkaiba nito sa traditional learning? Ayan, napakagandang tanong po yan, ma'am, no? Ngayon po, sinasabi nating ZEPTO Learning Management System or also known as XLMS. Ito po ay nagsisilbing suporta sa mga mag-aaral bilang bahagi ng transition po mula sa traditional learning patungo po sa online learning spaces. Nangunguna sa mga online platforms po natin ang tinatawag nating ZEPTO at Achieve 3000.
Ang Zepto po ay nagsisilbing learning portal kung saan may digital library ang mga learners na naglalaman ng parehong national published materials at localized learning resources na maingat na ginawa at quality assured ng DepEd SDO Bataan. Layunin nito na mapahusay ang pagkatuto ng mga Bataenyo sa pamamagitan ng content na nakaangkla sa kanilang lokal na kultura at karanasan. Ito po yung tinatawag nating community-based learning po, kung saan po binabahagi po o nagkakaroon po ng pagkatuto ang mga bata na naka-base po sa kanilang community ang kanilang pinag-aaralan. Kaya mas napapalapit ito sa kanilang learning schema. Samantalang ang Chief 3000 naman ma'am ay nakatuon sa pagpapalakas ng literacy skills ng mga mag-aaral. Nagbibigay ito ng sistematiko at epektibong paraan upang masukat ang reading abilities ng learners at makapagbigay ng angkop na interventions para sa kanilang pag-unlad. Ang Zepto Learning Management System ma'am bilang isang third-party system ay nagsisilbing centralized digital platform sa Bataan na sumusuporta sa modern teaching, efficient school management at personalized learning. Pangunahing layunin nito ay magbigay ng secure na environment para sa delivery ng lessons, learning resources, and of course, the assessments po. Sir, from an educator's point of view po, will these things make easier from your end? And ano po ba, well, as a teacher nga po, ano po yung mga benefits na magagay natin sa paggamit nitong XLMS? Yes, ma'am. Tama po. Napakagandang katanungan po niya, no? Actually po, on the part of teachers, ma'am, malaki ang naitutulong ng mga platform na ito at maaring paraan. Una, hindi na nangangailangan ng resources tulad ng papel at tinta para sa reproduction po ng learning materials at assessment tools. Dahil sa mga ito ay available na online. Ikalawa po, nagbibigay ito ng platform at real-time feedback tungkol sa scores, learning achievement at maging sa kahinaan ng mga mag-aaral. Ibig sabihin po, let's say for example, si bata po ay nag-undergo ng assessment. After a few seconds lang po or minutes, malalaman na po ba kagad natin kung ano ba yung feedback na kailangan niyang matanggap. Let's say for example po, ano yung kanyang scores, ano yung learning achievement na natamo ng bata at kung saan siya mahina. From that moment po, si teacher po ay magkakaroon or magka-come up sa isang intervention na makatutulong po upang punan ang pagkukulang sa pagkatuto ng isang bata. Dahil din po dito, nagkakaroon ng mga guro ng sapat na konkretong datos upang makagawa ng data-driven decisions kung paano matutulungan ang mga struggling students, kagaya po sinasabi natin kaninang interventions, na mapaunlad ang kanilang learning skills at kasabay nito mapanatili ang magandang learning habits sa mga high-achieving students, ma'am. So, sa madaling sabi, sir, from a teacher's point of view po, from an educator po, malalaman niya agad yung parang mag-grades ng bata and kung saan po siya lacking na Yes subject. po, ganun po siya, ma'am. Ganun po, Right. napakaganda po. Okay. Pag, on the other hand naman po, sa mga estudyante, paano po sila makakabenepisyo dito sa Zepto? Ayun po, kagaya nga po ng sabi namin kanina, and kagaya nga po ng mga naka-experience nito, ito po ay platform user-friendly, ma'am. Okay. Ibig sabihin po, napakadali po niyang gamitin, especially kahit po kayo ay grade 7 or talagang bata, kung saan madali ang pag-navigate at paggamit ng dashboard. Bukod dito po, palagi ang nagbibigay ang LMS team ng technical assistance sa mga estudyante, kagaya po sa pamamagitan ng orientations po, kaya ng walkthrough discussions po upang masiguro ang maayos na paggamit ng system. Etong Zepto po ba, sir, sino po ba yung mga possible po na from the students po? Anong grade? Sino po yung mga gagamit nitong XLMS na? Okay po. Ang mga posible pong gumamit nito, ma'am, is actually po, kaya naman pong gumamit ng lahat kasi it is very inclusive, ma'am. Okay. Inclusive For high po. school? Including Yes po, high school students po. Oo. Pero ang pinaka-target po talaga natin is gamit po ito ng mga grade 7 since they I are the see. youngest. They are the one who's gonna start their life po sa high school. And we want them na ma-experience kagad kung ano ba yung improved education na mapoprovide especially ng province of Bataan. Alright. Sir, parang nabasa ko po kanina kasi na isa sa mga key features nitong Zepto Learning Management System is meron siyang AI or Artificial Intelligence Assistant and Tutor. So, how does this work po, sir? And ang lawak din kasi ng coverage ng AI, So, may access ba yung mga students dito? And up to what end ang pwede nilang magamit dito? Okay, ma'am, napakagandang tanong po niya, no? So, mula po sa traditional learning patungo po sa technology-aided learning, nagiging bahagi pa rin po ng education ang AI, of course, ma'am. Alam naman natin po yan. Ang LMS po, tulad ng Zepto at sa Chip 3000, ay may kakayahan
ng AI tulungan ang mga guro at sa pagbibigay ng posibleng interventions para sa mga estudyante batay sa assessment results po nila. So si AI po, sila po yung parang kanang kamay ni teacher when we are doing interventions po or giving interventions. Ang mga assessment tools po sa mga platform na ito ay direktang konektado sa AI. Kaya sa pamamagitan ng eksaktong pagsusuri, maaari nitong makapagbigay ng angkop kung hindi man tumpak na intervention plans at learning schemes para sa pag-unlad ng mga mag-aaral. Alright, sir. At ngayon naman po, sir, no, nakakita natin si Pangulong Marcos Jr. kasama pa rin si DepEd Secretary Sani Angara at Bataan Governor Garcia. Nandito naman po sila sa classroom kung saan nag-turn over ang provincial government ng Bataan ng 300 tablets Yes po. sa school. Ano ba tong mga tablets na to, sir? At sino-sino po ba ang mga batang gagamit nito? Ayan po. Ito pong mga tablets nito ay ipapamahagi po sa ating mga grade 7 students and also grade 11 students po. Upcoming grade 11 students. Now, this tablet provision program po reflects the shared vision po to make this education in Bataan inclusive po. Innovative and of course, future ready po dapat sila. Through an provision of 9,660 tablets to 66 public junior high school po dito sa Bataan, we are ensuring that every learner has access to digital learning tools essentially for academic success, especially po kagaya na tinutukoy nating SEPTO at Achieve 3000. Ngayon po for Maribeles National High School po, Annex Alas Asin, binabalak po o nagbigay po tayo ng 300 tablets are specifically dedicated to grade 7 learners for Achieve 3000 indirect support for aral program, ma'am. Ngayon naman po, si Achieve 3000 platform po is powered by McGraw-Hill, is a literacy intervention po initiative that aims to provide immediate and scalable reading support through a cycle of assessment, of course, differentiated learning materials, and continuous measurements. Ganun po siya, ma'am. Alright. Before we go further into details, Sir Mac, no, gusto ko lang po malaman from you talaga, kumusta po ang reading skills and comprehension ng mga mag-aaral natin? At gaano kalaking tulong po itong tablets na ito para sa kanila? Okay po. Ang reading skills po ng ating mga estudyante ay nasa average level, ma'am. Matapos ang mga interventions na ipinatupad mula sa pagbubukas ng school year, hanggang sa kasalukuyan, nakatulong tayo sa pagpapataas ng reading capabilities ng mga mag-aaral. Malaking tulong ang paggamit ng tablets, lalo na't mas interesado ang kasalukuyang henerasyon ngayon natin, ma'am, especially ng high school students, sa gadgets. Hindi naman natin may kakailayan. Sa traditional na libro, sinamantala natin ang interest na ito upang mas mapalakas at mapabuti ang kanilang learning skills. Alright, sir. At ngayon naman po ay nasa air na po ang Pangulo kasama si DepEd Secretary Sani Angara sa Yakap at Kalinga Medical Mission na isinasagawa rin dito ngayon sa Mariveles National High School, Cabcaben, Annex Alas Asin. Kayo, sir, ano po ba ang masasabi natin dito na ngayon mas pinalalapit na ang serbisyo medikal sa tulad ninyong mga nasa education sector po? Ayun, ma'am. Okay. Ano pong masasabi natin na ngayon mas pinalalapit na po ang serbisyo medikal sa tulad ninyong education sector? Kasi ngayon po, yan, kasalukuyan po isinasagawa itong Yakap at Kalinga Caravan dito sa Mariveles National High School. Actually po, napakaganda po nito, ma'am. Kasi po, medical aid has always been a regular concern po sa mga Pilipino. Especially, hindi man natin nakikita, pero especially po sa mga teachers. Sa pamamagitan po kasi ng Yakap program, mas madali na ang access ng mga people sa medical or sa mga tao, especially ng mga teachers sa mga medical services po. Ito ay nagbibigay ng better chance para sa wellness at health maintenance. Kapag healthy ang teachers, mas maganda ang teaching performance at mas mataas ang quality ng education na may bibigay natin sa mga students. Oo, totoo naman, sir. Totoo Actually, sir, yung mga previous na Yakap at Kalinga Caravan na napuntahan po natin, Opo. mostly ang sinasabi po ng mga parents and yung mga teaching and non-teaching personnel na rin, lalo na yung mga nasa remote areas, malaking bagay raw sa kanila to. Kasi nga, sa lugar nila, wala silang direct access sa medical services. Like, Opo. may iba na kailangan pang mag-commute ng mas malayo or may iba na kailangan pang magpunta mismo sa Manila para lang makakuha ng medical service nga Yes po. po. Oo. Opo. Ang kagandahan po dito, ma'am, since may mga ganito nga po tayong programs kagaya ng Yakap, nalalapitan po yung mga malalayo na
beneficiaries po ng communities, especially po ng ating mga indigenous people po dito sa Maribeles. Kung Right, natatanong oo. nyo po, marami po tayong indigenous people dito sa bayan ng Maribeles. At ganun po, sa ganung paraan po, ito po mga medical, ito po mga gantong programs po is nakatutulong hindi lang sa mga mag-aaral, sa mga teacher, pati na rin sa mga residente ng ating komunidad. Oo. Kayo ba, sir, although batang-bata pa si sir, Yes. nakapagyakap caravan na ba kayo, sir? At ano-ano ba yung mga services na meron dito? Actually, ma'am, bala ko talaga ngayon. Ma-try ang Pa-check ating, up, yes oo. po. Kasi as far as I know po, marami po tayong services na pinoprovide sa ating Yakap Caravan. Unang-una na po dito yung mga free check-ups. So, hindi na po nila kailangan pumunta pa ng doktor just for them to be checked up by a doctor. Kaya din po, meron din po tayong laboratories kagaya ng X-ray, blood chem po, and also we also have urinalysis, ma'am, para ma-check kung okay, oo. maayos pa ba yung mga bato ng ating mga Oo. teachers dyan, nahirap Totoo. paminsan. And also, nagbibigay din po sila after the program po, meron po tayong mga beneficiaries po na makatatanggap ng mga libreng gamot and maintenance, Yung pa isa, vitamins na napakaganda po para sa ating mga mag-aaral, sa kanilang mga magulang at ating mga teaching and non-teaching personnel po. Oo. Tsaka yun nga, sir, isa pang notable na features na pwede nating i-highlight dito is hindi lang siya basta libre, considering po na magkano na magpa-check up ngayon. Yes, ma'am. O, di ba po? Tapos magagawa mo lang siya ng libre, Yes, di ba? kaya po talagang laking pasalamat namin sa ganitong klaseng programa ng ating gobyerno. Oo. Going back, sir, doon sa napag-usapan natin kanina, no, yung Zepto Learning Management Yes po. System and then yung ating tablets po sa mga bata, no. In the bigger picture po, no, paano po makatutulong itong mga projects na to, yung bagong learning system and yung provision ng tablets in improving the proficiency rate among our students? Yes po. Full swing na ang aral program ngayong school year 2025-2026, ma'am. Napaka-useful ng tablets dahil nagbibigay ito ng mas madaling access sa learning materials, pati na rin sa assessment results, interpretations at suggested interventions para matulungan ng teachers ang students na mas matuto ng maayos. Yun po yung kagandahan. Oo. Tapos yung nga kanina, sir, yung mga beneficiaries natin ng tablets ay grade 7 students, di ba? Yes po. So as they advance to grade 8 po, itong mga tablets ba na ito ay mamanahin ng mga susunod sa kanila? And paano rin yung maintenance and update ng mga materials dito sa tablet na to? Ayun po. As I mentioned earlier po, ma'am, Oo. yung next batch po ng grade 7 ay magiging susunod na beneficiaries. Alright, oo. Ibig sabihin po kung umakyat na ang mga current grade 7 natin sa grade 8, yung next batch po ng grade 7 ang makikinabang na po ng mga tablets. Ang government naman po ng Bataan ay may contingency plan para po sa repairs at maintenance ng tablets sakaling masira o maapektuhan ang wear and tear po. Bukod dito, ang SDO Bataan ICT team ay nagbibigay rin ng technical support at assistance para masiguro ang sustainable na paggamit ng tablets. Alright. And for sure, sir, I believe na syempre yung mga educators po natin are nag-undergo rin naman ng training, ng mga seminar on how to properly maintain yung mga ganitong platform po, ano? Yes po. Mm-mm. Yun nga pong maganda kasi po teachers nowadays, hindi lang po sila basta turo. No? They are sumasabay na rin po Totoo sa naman. mabilis na pag-unlad Oo. ng edukasyon sa buong mundo. At yun po ang nakakatuwa. Very timely po, sir, no? Kasi ngayon naman talaga yung education sector natin are trying naman din to transition na talaga to a digital learning system. Yes po, ganun po ang kagandahan nila. Nakita po natin yung totoong suporta at yung improvement po ng ating education dito sa Pilipinas. Kayo ba, sir, na nasubukan nyo na yung XLMS? Na-try nyo na po? Yes, I've already tried it, ma'am. And napaka-flexible po talaga nung ginamit ko siya. Kahit saan ka po kahit saan ka po sa dito sa ating lugar, makikita nyo po o magagamit nyo po, ma-access po natin yung XLMS. XLMS. Ano po yung key features sa pinaka nagustuhan mo dun, sir? Dun sa XLMS? The key features, ma'am, actually, napakadami po kasi key features niyan, ma'am. Oo. Pero let's try to focus po, sige po, magbigay tayo ng, let's say, at least 5. Yung mga core features po niyan, ma'am, and the capabilities. The first one po is yung unified operations.
Unang-una po dyan, it automates na po the essential tasks ng mga teachers kagaya po ng grading, ng pagre-report, and also the communication. Meaning to say, hindi na po mahihirapan si teachers na mag-compute ng grade ng mga bata because the XLMS itself will do it for them. Ito po napakaganda nun. Kasi po, sobrang stressful po talaga. Totoo naman, sir. Tsaka, yun nga sa isang classroom, di ba? Ilan ang estudyante na hawak ng isang teacher? Ay, Diyos ko, ma'am, maluloko ka talaga. Oo. So, yun nga po, sa madaling salita, at the end of the day, halimbawa, yung pag-compute yun ng grades ng mga estudyante, mas mapapadali na from your end. Yes po, talaga. Totoo po yan, ma'am. The next core feature po na talaga nagustuhan ko dito sa ating XLMS po is it provides na DepEd aligned resources that are accessible and offline ready. Ibig sabihin po, kahit po wala internet connection ng isang bata, ma-access niya po yung mga learning materials. Okay. Which is napakaganda po, especially po kung ikaw ay nasa remote areas, kahit saan po pwede mo siyang magamit. So parang mada-download nila yung mga materials? Yes po, it can be downloaded po or it also works po sa mga offline or kung wala ka pong datas or load po para magamit sa online, meron po siyang mga learning materials na pwede po natin magamit offline. Tsaka parang isa rin sa mga features na nabasa ko na nagustuhan ko rin dito, sir, no? Kasi yung mga materials na nilalaman nitong XLMS ay nationally and locally published materials. So, kumbaga yung iba po doon ay talagang may kinalaman. Kumbaga tailor fit, may kinalaman sa cultural heritage ng Bataan. So, parang mas makatutulong sa kanila to na ma-appreciate nila. Opo. Diba? Yes po. Yun po yung tinatawag nating community-based learning, ma'am. Na nakakatuwa kasi hindi lang nila natututunan yung maliit na picture kung paano nag-start ang Bataan, what are its history, kung paano umunlad tayo. But it will also teach them kung ano nga ba yung pinaka naging pundasyon. Yes. Kasi po, nakakonteksto na ang kanilang inaaral po dito sa XLMS. Sana, sir, itong XLMS din po ay ma-provide din sa ibang mga public schools natin sa buong bansa. Kasi malaking bagay talaga to sa learning ng mga bata. Opo, yun nga po ang sabod dalangin ng lahat ng mga maguro na hindi na mahirapan at matuto ng maigi ang ating mga mag-aaral para po sa ikagaganda ng ating edukasyon dito sa Pilipinas. And speaking of that pala, sir, ito bang XLMS ay itong Kabkaben Alas Asin Annex lang po ba ang nag-utilize nito? Or possible na meron na rin sa ibang campus ng Mariveles National High School? Actually, ma'am, sa buong Bataan po ay na-execute na po ang ganitong klaseng program po, no? Kagaya na po dyan ang iba't ibang paaralan, kagaya ni Dinalupian East, Pilar, Hermosa, Dinalupian West, Orion, na nagkaroon po ng average raw score po. Tinest po natin yan kasi po, in-implement po ito quarter 3 po ngayon 2025-2026. Ngayon po, nakita po natin yung improvement sa kanilang mga paaralan nung na-implement po ang XLMS or this program po sa mga paaralan dito sa Bataan. Kagaya na lang po, let's say for example, dati po ang average student scores po sa lahat ng districts po sa Bataan for Q3 or quarter 3 ay 32.75 out of 50. Nag-increase po siya compared po sa quarter 2 na 29.95. Nag-increase po siya ng 2.80. So it is evident po na talagang nakatulong yung gantong programa para po mapabuti ang pag-aaral ng mga mag-aaral natin. Ang laking ang laking leap, yes sir. Po, ang laking leap po talaga. Gagaya din po sa teacher engagement naman po, ma'am. Dati po ang pinaka-time po talaga or conventional hours po ng paggagawa ng teachers ng kanilang manual tests is around 3 hours, ma'am. So imagine kung gaano karaming oras yung nauubos ng teacher sa paggagawa ng mga manual tests. But because of these online platforms po, naging 34 minutes na lang po yung paggawa nila. Grabe. Ang bilis. Parang sobrang laki nung talon talaga ng Oo. Including na rin dito, sir, yung mga lesson plan nila. Yes po. Actually, that is one of the key features po ng XLMS and also the Achieve 3000 po, no? Oo. Si AI po ang tumutulong kay teachers to create lesson plans, rubrics, and also interventions po na i-implement nila para sa mga bata. At nakakatawa po yun, ma'am. Grabe.
Actually, si Pangulong Marcos Jr. po, yan po talaga ang isa sa mga panawagan niya sa lahat ng sektor, ano, most especially nga dito sa education sector na we use, kasi parang nasa stage po tayo na talagang bago talaga sa atin itong AI, no? So Yes po. parang si Pangulo po, gusto talaga niya na magamit natin itong AI as a tool, kumbaga properly as a tool para matulungan tayo, mapabuti natin yung mga services natin for the education sector. Yes po, kaya po malaki ang pasasalamat namin na ma-maximize po na malaki po ang tulong ng ating national government, especially our President Bongbong Marcos, sa pag-execute po ng ganitong klaseng mga programa. Ang pag-maximize po sa AI para po matulungan ang pag-angat ng kalidad ng ating Totoo. edukasyon, ma'am. Oo, yun na nga. And yun nga po, sir, overall ba, sa inyong palagay, mas nabibigyang atensyon na ngayon ang mga pangangailangan natin sa education sector? Nabibigyan ng attention, ma'am. Yes po. Teachers, indeed we teachers being fully focused sa pagbibigay ng quality education sa learners, minsan ay kulang na ang time para sa mga pansarili. No? Pero because of this kind of programs po, kagaya ng alam po ng ating mga online platforms na kagaya ng Zepto and 3,000, mas nalilesen po yung burden ng mga teachers na kagaya po ng mga manual tests preparations po. At dahil po doon, mas nakakapag-focus na po yung mga teachers natin sa pagpapaunlad, pagpapalawak, at pagpapalalim ng kaalaman ng mga bata. Malaking tulong din po ang Yakap program para po sa mga teachers natin na sobrang focus na sa paperworks at hindi na maharap ang kanilang sariling health. Yun po, kaya po malaki po yung pasalamat namin sa Yakap Caravan at sa mga platforms po na meron tayo ngayon sa ating paaralan. Tama ka dyan, sir, no? Siyempre, hindi talaga natin makakalimutan yung mga sacrifices ng mga ating mga guro. Kaya yun nga, may mga times talaga na pati yung sarili nila napapabayaan na nila. Opo, ma'am. Makikita nyo talaga yan. So, ayun nga po, itong Yakap program, at least nasa school na mismo yung mga medical services na kailangan nila, di ba? May mga check-up, meron po tayong mga laboratory dyan, di ba? Yes may po. mga CBC, urinalysis. So, malaking bagay talaga para sa kanila. Hindi na po kailangang lumayo pa ng mga teachers natin for them to check their health. Alright po. At ayan po si Sir Raymart Rosario, LSB Learning Facilitator ng Mariveles National High School, Cabcaben, Alas Asin Annex. At dito na po nagtatapos ang aming programa. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming live coverage ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.